ang Panginoon, dakilain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tayo po ngayon ay nasa 30 linggo sa karaniwang panahon at sa araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang 37 linggo ng pagkamulat sa bilangguan na may temang ang simbahan, katuwang ang VIPs, kaagapay sa pagbabagong punong-puno ng pag-asa. Tayo pong lahat ay muling tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri ng Ama. Ikaw na sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon, "Umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyo
ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at iyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Narito sila'y ibabalik ko mula sa hilaga. Titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan, kasama ang mga bulag at ang mga pilay, ang mga inang may pasusuhin, pati yaong malapit ng mga anak. Sila'y talagang napakarami. Uuwi silang nag-iiyakan habang daan nananalangin samantalang inaakay ko. Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig, pararaanin sa maayos na landas upang hindi sila madapa. Pagkat ang Israel ay para kong anak at si Ephraim ang aking panganay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysay ay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit? Dakila ngang masasabi pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning magsasayat, natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ang aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang bawat dakilang saserdote pinili sa mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas sapagkat siya'y mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangan siyang maghandog ng hain, hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaring kamtin ninuman sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humirang sa kanya, tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagka-saserdote ni Melkisedek." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagnining ang pagkabuhay.
Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho, kasama ang kaniyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagin ninyo siya. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka. Ipinatatawag kaniya. Iniwaksin niya ang kaniyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, humayo ka, magaling ka na, dahil sa iyong pananalig. Noon din ay nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo muna pong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms at sa ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at takilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Maaari ba muna ninyong pakibati ang inyong mga katabi ng magandang umaga? Ayan. At pagmasdan ang kanilang mga mukha, Baka yung iba sa atin parang binagyo pa rin. Linggo na, wala nang ulan. Ayan. Bakit ko kayo inutusang bumati? Para gamitin ang inyong mga mata at tingnan ang inyong mga katabi. Alam nyo mga kapatid kay Kristo, napakahalaga ng mga mata sa ating buhay. Sa pamamagitan ng mata, nakikita natin ang kagandahan ng mundo. Kaya nga pinabati ko sa inyo ang inyong mga katabi para makita nyo ang kagandahan at kagalingan ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga mukha. Sana yung iba sa inyo hindi natakot, Sana talaga namang napuno ng biyaya dahil sa inyong nakita sa inyong mga katabi. Sa pamamagitan ng mata, nasisilayan natin ang liwanag. Di po ba't ang mga kulay natititigan natin? Kaya nga ang sabi sa Meralco, ano yung tagline nila? May liwanag ang buhay. Pero alam nyo, kagabi, habang ako ay nagbabasa sa Facebook, may isang pick-up line na nabasa ako at ito ang sinabi, may liwanag ang buhay, pero bakit kapag nakikita ko ang bill sa kuryente, nagdidilim ang paningin ko?
Ayan, talaga namang kahit maliwanag ang paningin, pero pag nakita na ang halagang babayaran, biglang nahilo na at nagdilim ang paningin. Napakataas ng bill sa kuryente. Ayan. Mga kapatid kay Kristo, alam po ninyo, mas may higit na nakakalungkot sa ating kapanahunan. Nakakalungkot isipin na kalimitan hindi natin nagagamit ng tama ang ating mga mata at ang ating mga paningin. Magbibigay ako ng halimbawa, bato-bato sa langit ang tatamaan, huwag magagalit. Siguro yung iba sa inyo, bago pumunta dito sa simbahan, pagkagising kanina, marami nang nakita sa paligid. Yung iba sa inyo, maaring ginamit ang mata para pintasan ang ating kapwa. Ano ba tong katabi ko? Hindi man lang nagsuklay ng buhok? Ano ba tong katabi ko? Parang hindi naman naligo. Minsan pa nga, ginagamit natin ang mata para pintasan ang kakulangan ng ibang tao o ng ating kapwa. At kapag may kakulangan silang pisikal, agad-agad natin silang nakikita at ang iba sa atin pinagtatawanan pa. Minsan, ginagamit natin ang mata para husgahan ang buhay ng kapwa. Hinuhusgahan agad-agad natin sila kahit hindi pa natin alam kung ano ang kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. Tayong mga Pilipino, mahilig tayong mamuna, samantalang hindi natin nakikita minsan ang ating mga sarili. May mga pagkakataon din na bagamat kompleto ang ating mga mata, tayo naman ay nagbubulag-bulagan sa pangangailangan ng ating kapwa. Mga kapatid kay Kristo, tampok sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang pagpapagaling kay Bartimeo. Si Bartimeo, isang bulag at naglilimos. At sa kanyang paglilimos, sa kanyang pagbanggit sa salita ng Panginoon, pinatatahimik siya ng tao. Bakit? Para sa kanila, ang isang bulag walang puwang sa kanilang komunidad. Hindi siya karapat-dapat dahil siya ay isang mahina, pabigat sa lipunan at walang pwedeng magawa o maitulong. Subalit pagmasdan ninyo, mga kapatid kay Kristo, hindi ito naging hadlang para kay Jesus Nazareno. Ano ang kanyang ginawa? Noong si Bartimeo, mas lalong nilakasan ang pagsigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. At ang makapangyarihang tinig niya ang siyang pumukaw sa puso ni Jesus Nazareno. Kaya't noong siya ay tanungin, sinabi niya, ibig ko pong makakita. Kaya naman, tingnan niyo ang tugon ni Jesus Nazareno. Agad-agad ipinagkaloob ni Jesus Nazareno ang kanyang kahilingan. Mga kapatid kay Kristo, nakakasiguro ako, marami kayong kahilingan sa mga sandaling ito kay Jesus Nazareno. At sa isang taong may matibay na pananampalataya, walang imposible sa ating Panginoon. Kaya maaari bang pumalakpak ng malakas ang mga kadiboto natin na may hinihiling at ngayon pa lamang buong pusong nagtitiwala, pinakinggan na sila ng ating Panginoon. Kaya ibigay natin ang mas malakas at pinakamalakas na palakpak
sa ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Pero pagmasdan din ninyo, mga kapatid kay Kristo, napakaliwanag ng binanggit sa Ebanghelyo. Pagkatapos makakita ni Bartimeo, siya ay sumunod kay Jesus Nazareno. Ibig sabihin, pagkatapos niyang pagalingin, hindi siya nagdalawang isip na magpasalamat, magbalik loob, at sundan ang kabanalan ni Jesus Nazareno. Kaya nga kinilala ni Bartimeo ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos sa kaniyang buhay. Ang biyaya ng liwanag, ang biyaya ng pagpapagaling, ang biyaya ng paghilom, ito ang nagtulak at nagbigay daan sa kaniyang pagsunod kay Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo, sa araw-araw ng ating buhay, napakarami po nating natatanggap na mga biyaya at pagpapala. Biyaya ng maluwag na paghinga, biyaya ng pag-iral at mamuhay sa mundong ito, ang biyaya ng pamilya, kamag-anak at kaibigan, biyaya ng maayos na hanap buhay, biyaya ng maganda at mabuting kalusugan. Ito marahil ang katotohanang napakarami nating grasya at napakaraming biyaya na natatanggap natin bawat segundo, bawat minuto, at bawat oras ng ating buhay. Pero ito ang magandang katanungan sa ating pagninilay. Papaano natin nakikita at papaano natin pinahahalagahan ang mga grasya at biyayang ito na kaloob ng ating Panginoon? Lagi po nating tatandaan, mahirap mabuhay na walang mga mata. Ngunit mas mahirap mabuhay ang nagbubulag-bulagan. Huwag po tayong magbulag-bulagan kung nadadala na tayo ng ating mga emosyon. Kung alam natin na ang ating kapwa may kapintasan, kapansanan, o punong-puno ng kahinaan, kagaya ni Bartimeo, tulungan sana natin sila at hindi panghuhusga at hindi katatawanan ang ibig nila dahil ang kanilang kailangan ang ating malalim na pangunawa. Hindi po natin alam na sa mga kagaya ni Bartimeo, sa mga taong araw-araw nating nakakasama, nakakasalimuha sa kalsada, hindi natin alam ang kanilang mga pinagdaraanan sa buhay. Baka po kasi mas mabigat pa ang kanilang mga dinadala kaysa mga problema na mayroon tayo sa ating buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, si Jesus ay nagpakita ng matinding awa at habag sa mga makasalanan at mahihirap. Kaya ating ipagdasal na tayo rin, tulad ni Bartimeo, ay gumaling sa ating pagkabulag
at kawalan ng malasakit sa mga dukha, lalong-lalo na sa mga kapatid nating nakakulong. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Panginoon ng liwanag, pagalin mo kami. Para sa simbahang laganap sa buong daigdig, gabayan po ninyo si Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga taong inilaan bilang makapangyarihang instrumento ng iyong mapagpalayang pag-ibig. Dalangin namin na kanilang laging tutulungan ang aming mga kapatid na nakabilanggo at matutuhan nilang tumulad sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa ating pamahalaan, naway maging mahabagin ito sa mga taong pinagkaitan ng kalayaan at tumugon ito sa kanilang mga pangangailangan. Dalangin naming gumawa sila ng mas mahusay na mga hakbang para sa kapakanan ng mga PDL. Pagpalain po ninyo ang mga otoridad mula sa Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Correction, mga gobernador ng lalawigan at ang kanilang mga itinalagang tauhan sa mga piitan upang sila ay laging maging mahabagin at maunawain sa pangangasiwa ng mga PDL. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa mga taong pinagkaitan ng kalayaan, PDL, ang mga parolado, ang mga pinagkalooban ng pardon o executive clemency at mga nasa subok laya o probation, lahat, lalo na ang mga nakapiit o naparusahan ng walang pagkakasala sa batas at nagkamali lamang ng Estado, ikaw man, Panginoon, ay inosente at isinakdal sa bisa ng kasinungalingan. Nabubuhay sila na may napakaraming mental, emosyonal, pisikal na suliranin. Naway ibuhos mo ang iyong awa upang aliwin sila at pukawin upang magbago ng kanilang buhay bilang kanilang paghahanda para makalaya. Nagdarasal kami para sa pagkakasundo sa kanilang mga pamilya at lipunan. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa mga nasa kulungan na namatay sa loob ng iba't ibang dahilan, idinadalangin namin ang mga kaluluwang ito. Bigyan mo sila ng maawaing paghatol at walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may malubhang sakit at karamdaman, gayon din ang mga kababayan nating mga yumao, sanhi ng matinding pagbaha at pagbuhos ng ulan, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain. Naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Amang mapagmahal, batid naming ikaw ay nalulugod kapag kami na iyong mga anak ay bumabaling sa iyo. Iunat ang iyong mga kamay sa pagpapagaling at hawakan ang lahat ng aming mga kapatid na bilanggo at tulungan silang mamuhay ng panibagong buhay. Idinudulog namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo, muling ihahain sa kabutihan mo.
salamat ng puso. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa mayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kaniyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birhing bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kaniyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Siluot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa mayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas, mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba sa amin. Inutulo ka namin, aral mong aming buhay at kaligtasan. Si Padre Jesus Nazareno, inutos mo kami sa kasalanan. Ang mismo kamatayan ay sagun-sagun ang kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal na namin. Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati